Welcome to Life to Jesus. Broadcast the goodness of God. Hello mga kapatid. I'm Brother Dexter. Magandang araw po sa inyong lahat. I know you're going through a tough time right now. At nais ko i-share sa inyo ang 8 Bible verse that I hope will bring you comfort and encouragement. So this scriptures reminds us, mga kapatid, of God's presence, God's strength, and God's love. Kahit tayo ay nasa kalagitnaan ng mga struggles ng ating buhay. So, umpisan ko na, mga kapatid. Una, sabi sa Isaiah chapter 41, verse 10. So, sabi dito, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you, and I will uphold you with my righteous hand. Minsan, nararamdaman natin at akala natin na tayo lamang ay nag-iisa sa ating buhay, walang karamay. Pero ang Diyos at ang Panginoon Jesus ay nandyan para sa atin, mga kapatid. Nakakalimutan lang natin na kausapin sila dahil puro emotions ang iniisip natin. No, at ang malungkot dito, imbis na mag-establish tayo ng communications at relationship sa kanila, sa ating Diyos, sa ating Panginoon Jesus, through prayer, ay yung nakakalungkot, mga kapatid, puro alak, puro bisyo, masasamang barkada at kaibigan yung kasama natin, na kung saan ay mas lalong lumalala yung mga problema natin sa buhay. Minsan, mga kapatid, inaalaw ito ng Panginoon na mangyari sa atin. Karaniwan sa buhay natin, inaalaw ito ng Panginoon. Yung mga nararanasan natin ng mga kapighatian, kabigatan sa buhay, struggle sa buhay, inaalaw ito ng Diyos na mangyayari sa atin. No? Upang tayo ay magbalik loob sa Kanya. No? Nire-remind tayo na naandyan siya para sa atin, mga kapatid. So this verse assures us, mga kapatid, that we are not alone. God is with us, offering strength and support. So yun po yung unang verse. Secondly, sabi sa Psalm chapter 34, verse 17 to 18, the righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. So when we feel broken-hearted and overwhelmed, mga kapatid, ang Diyos ay God is especially near to us, ready to provide comfort and rescue. Philippians 4 verse 6 to 7. So do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petitions with thanksgiving present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kapag po tayo ay mayroong mga pangangamba sa ating buhay,
mga kapatid. Unahin po natin isubmit sa Diyos. Dahil siya yung nagbibigay sa atin ito ng mga pagsubok. Nag-aalaw minsan na mangyari ito sa buhay natin upang tayo ay magising sa katotohanan na may Diyos tayo, na nandyan yung Diyos, yung Panginoon. Secondly, sa mga taong mapapagkatiwalaan po natin, na we're encouraged to bring our worries to God through prayer. And in return, He offers us a peace that surpasses all understanding. Pang-apat, mga kapatid, 2 Corinthians chapter 1, verse 3 to 4. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those on any troubles with comfort we ourselves receive from God. So, this verse, mga kapatid, is napakaganda, no? So, hindi lang po dito nagre-refer, mga kapatid, at napapatungkol sa mga kapatid natin na mayroong kapighatian, mayroong dinadanas na yun na kabigatan sa buhay, struggle sa buhay. So, kundi bilang tayo mga kapwa kapatid, no, bilang tayo mga anak ng Diyos, no, we are blessed, mga kapatid. We are blessed kapag tayo ay ginagamit ng Diyos upang i-comfort ang ating mga kapatid na dumadanas ng mga kabigatan sa buhay. Dahil sa atin ipinapadaan ang guidance and wisdom ng Panginoon upang mag-encourage sa ating mga kapatid. No? Napakaganda. So, sa mga kapatid na mayroong mga kapatid na dumadanas ngayon kabigatan sa buhay, huwag po tayong mag-atubilin na i-comfort, damayan yung mga kapatid natin na may struggle sa buhay, no? So, mag-seek din tayo ng guidance and wisdom sa Panginoon na gamitin po tayo bilang instrumento at magiging daluyan ng kaniyang guidance and comfort sa mga kapwa nating Kristiyano na may mga problema, na may mga kalungkutan sa buhay. So, yun, mga kapatid, no? Panglima, sabi sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Walang iba ang magbibigay sa atin ng kapahingahan, kalayaan at kapayapaan sa buhay, mga kapatid, kundi ang Diyos na nasa pamamagitan ni Jesus. Kung kaya dapat natin matutunan na nasa Kanya natin isurrender ang ating mga sarili at mga struggle sa buhay. So Jesus invites us to find rest and relief in Him, promising a lighter burden when we come to Him with our struggles. God's promise us that He is our rest, comfort, freedom, and peace. So, mga kapatid, yung assurance, yung pinapangako sa atin ng Panginoon, walang iba kundi ang Diyos lamang, yung Ama, yung Ama natin na siyang naglikha ng mundong ito sa pamamagitan ni Jesus. Yun yung natatanging daan upang magkaroon tayo ng comfort, freedom, and peace sa buhay. Malinaw, mga kapatid, na hindi yaman, hindi kapangyarihan, or wealth, money, yung
or popularity, yung kasikatan, yung magbibigay sa atin ng kontentuhan sa buhay. Hindi yan, malinaw mga kapatid. Even yung mga mayayaman, dumadanas din ito ng kalungkutan, ng problema sa buhay. Although meron silang pera, sikat sila, maraming mga artista, yung mga sikat na artista na nagpapakamatay, maraming mga mayayaman, nagpapakamatay, maraming mga politiko nagpapakamatay. No? Ibig sabihin mga kapatid, hindi ito ang mga material sa bagay, na mga bagay dito sa mundo ang magpapasaya sa atin, ang magbibigay ng kapayapaan, ang magbibigay ng kapahingahan, kundi ang Diyos na nasa pamamagitan ni Kristo Jesus ang magbibigay sa atin ng kalayaan. Kalayaan sa mga problema, kalayaan sa mga discouragement, kalayaan sa mga temptations. No? Napakagandang verse ito mga kapatid. No? Nire-remind tayo ng Panginoon, ng Diyos, na walang magpapasaya sa atin sa buhay natin dito sa mundo, kundi tanging siya lamang sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yung mga kapatid. So pang-anim mga kapatid, sabi naman sa Romans chapter 8 verse 28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Even when things seems difficult mga kapatid, we can trust that God is working everything for our goods according to His purpose. Sa lahat ng bagay at sitwasyon, dapat magtiwala po tayo sa Panginoon. Kahit minsan pakiramdam natin na wala siya sa presensya natin, sa panahon na tayo ay tumatawag sa Kanya, kahit minsan pakiramdam natin hindi tayo pinapakinggan at tayo ay pinapabayaan, sa panahon na tayo ay mayroong pinagdadaanan sa buhay. Kaya dapat pa rin tayo magtiwala, no mga kapatid, kasi hindi man siya feeling natin, hindi man siya natin nararamdaman sa ngayon, tayo ay nag-pray sa Kanya, nagdadasal, nagsisik ng guidance, wisdom, comfort. So, minsan hindi natin nararamdaman, nakala natin wala ang Diyos. So mga kapatid, mali. Lahat naririnig ng Diyos. Lahat ng mga panalangin natin, even good and bad, naririnig yan ng Diyos, yung mga panalangin natin. Pero sa panahon na tayo ay nagdadasal sa Kanya, humihingi ng tulong sa Kanya, minsan na ilang taon pa, ilang buwan pa, hindi ka agad-agad ito natutugunan o naibibigay, kaya akala natin parang wala yung Panginoon. So mga kapatid, ang Diyos, ang Panginoon, mayroong ginagawa sa atin. Mayroon siyang ginagawa sa atin. At ang bagay na ito, na kanyang ginagawa para sa atin, ay according ito sa kanyang plano. According ito para sa kanyang will para sa atin. According ito para sa kalooban niya at sa gustong mangyari niya para sa atin. So, kaya huwag natin ipilit ang mga kagustuhan natin na mangyari. Minsan, gusto natin agad-agad masusolusyonan. Gusto natin agad-agad na ibibigay ng Panginoon, ibibigay sa atin ng Diyos. No? So, hayaan natin na ang Diyos ang gumawa kung ano yung kalooban niya para sa atin mga kapatid. No? Let Him the God, Lord, mighty Jesus Christ, ang gagawa ng lahat ng yan. Kasi nga, sabi sa ibang verse, sabi sa ibang mga chapter sa Biblia, for your thoughts are not my thoughts. Your plan are better my plan. So yung plano ng Diyos
para sa atin ay mas mahigit pa kumpara sa plano natin. No? So, kaya wag natin ikukumpara ang lahat ng mga sitwasyon na gusto natin agad-agad ibigay sa atin ng Diyos. Gusto natin ganito, ganito. So, hindi. Hayaan natin ang Panginoon, ang Diyos, ang kanyang kalooban na mangyari sa ating buhay. No? Hayaan natin ang kalooban, yung will ng Panginoon ang mangyari sa ating buhay. Kasi mga kapatid, kung yung will natin, kung yung kagustuhan natin sa buhay ang masusunod para sa atin, marami. Halimbawa, kayamanan, kasikatan, kapangyarihan. No? Ito yung mga usually na mga kagustuhan natin sa buhay dito sa mundo. Dito sa mundo. Ito yung gusto natin matutupad. Ito yung gusto natin magaganap. Pero hindi yan yung gusto sa iyo ng Panginoon eh. Hindi yan yung plano sa iyo ng Panginoon. May mas mahigit pa doon. May mas maganda pa kumpara sa plano mo, sa kagustuhan mo sa buhay na maabot. So minsan mga kapatid, kapag hindi ito na-achieve natin, hindi tayo nagsasasucess sa buhay, yung mga kagustuhan natin na tayo ay maging mayaman, na tayo ay magiging sikat, na tayo ay mayroong magagandang bahay, magagandang sasakyan, maraming pera. Ang resulta nito kapatid, frustration and depressions. Frustrations and depressions mga kapatid yung nagiging resulta na ito. Kung hindi natin ma-achieve yan, even though tayo ay nagsisikap, no? Frustration and depressions, nauuwi sa frustration at depressions mga kapatid. At dito pumapasok yung mga struggles natin sa buhay. Kasi minamadali natin ay anong taon na ako? Age 38 na pala ako, malapit na akong tumanda. Gusto ko na dapat para ma-enjoy ko yung buhay ko at the age of 40, dapat may mga ganito na ako. So nag-i-struggles tayo sa buhay natin na ganoon yung mangyari sa atin dapat. Ganoon yung dapat ngayon, bago ako mawala sa sanlibutan na ito, ganun dapat yung mararanasan ko. No? Doon tayo nag-i-struggle dahil sa material things dito sa mundo, no? Pero hindi yan yung plano sa iyo ng Panginoon, no? And yung napakasaklap diyan mga kapatid, no? Dahil buong panahon natin, buong buhay natin, ginugugol natin sa ganyan na ma-achieve natin yung mga ganyang klaseng bagay, no? Sa ating buhay. So nauubos doon yung oras natin na dapat ginugugol natin at binibigay din natin yung mga oras natin sa paglilingkod sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang buhay, dahil ang buhay hindi natin alam kung kailan, hanggang kailan tayo dito sa mundo. Maaari mamaya, maaari bukas, sunod na araw may mangyari sa atin, mawawala na tayo, no? So hindi natin nabibigyan ng pagkakataon na itutuwid natin yung ating buhay sa paglilingkod sa Diyos at sa Panginoon, no, mga kapatid. At kapag dumating yung oras na iyon, kapag dumating yung araw na iyon, yung panahon na iyon, na tayo ay mawala na dito, kinuha na ng Diyos yung hiniram natin na buhay sa Kanya, kinuha na. Automatically, pagkamatay natin ng physical natin na katawan, haharap tayo sa hukuman ng Diyos. We will face a judgment according kung ano yung ginagawa natin dito sa mundo nung tayo ay nabubuhay pa. So ngayon, kung yung oras at panahon na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ng Diyos, upang paglingkuran siya, upang sambahin siya, ngunit iba ang ating pinapatunguhan,
yung mga makamundong buhay, yung ating pinagkakabalaan. Ano ang sasabihin? Anong mukha natin na ihaharap sa Diyos upang makapasok tayo sa kaharian niya? Wala tayong karapatan, mga kapatid, na mag-demand kapag na tayo ay nasa judgment day na gusto natin makasama yung Diyos at Panginoong Hesus sa kanilang kaharian. So dahil habang ngayon pa lang dito pa tayo sa mundo, hindi nga natin binibigyan ng oras at panahon ang paglilingkod sa kanila, ang pagsasamba sa kanila. So how much more pa magdidemand tayo na makasama natin sila sa kaharian nila? Wala tayong karapatan, wala tayong mukha na ihaharap sa kanila when we face trials in judgment day in our lives. Dito pa nga lang sa lupa, patay yung pang-spiritual na buhay natin. Buhay yung physical, pero yung pang-spiritual na buhay natin, patay. Hindi natin pinapahalagaan, hindi natin binibigyan ng oras na siya yung pinaka-importante at mahalaga kumpara sa physical nating buhay at mga kagustuhan natin dito sa mundo. Patay yung pang-spiritual. So kapag patay yung pang-spiritual na buhay natin, malabo po tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Malabo po tayo sa judgment day. Asahan po natin yung kapasyahan sa atin ng Diyos at Panginoon, doon tayo sa mapupunta sa impyerno. So mga kapatid, so yun po mga kapatid yung pang-anim na verse, So yung pang-pito mga kapatid, sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. So yun po yung sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7. So yung Panginoon, yung Diyos, kung ano man yung pinagdadaanan natin, anxiety, struggle, discouragement, depression, frustration, temptation sa buhay, submit natin sa Panginoon. I-submit natin kay God. Submit natin kay Lord Jesus Christ through prayer. Kasi hindi naman ito masusolusyonan ng pera Hindi naman ito masusolusyonan ng katanyagan at kasikatan. So, i-submit natin. Present natin sa Panginoon at sa Diyos. God invites us to cast our anxieties on Him, reassuring us, mga kapatid, reassuring us of His care and concern for our well-being. Yan po yung pang-pito mga kapatid na verse ng mga mahalagang bagay na makakatulong sa ating buhay. Lahat ng ito magaganda ng mga verse mga kapatid. And the last mga kapatid, pang-8, sabi sa Psalm chapter 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Sabi mga kapatid, God is our refuge and strength. Siya yung ating lakas. Yung Panginoon, yung Diyos, yung ating lakas. Sila yung ating buhay. Mga kapatid, in every trouble, in every situation, God is a reliable refuge and source of strength, mga kapatid. Sa panahon na tayo'y hinang-hina, sa panahon na tayo'y nawawala ng pag-asa sa buhay, nakala natin wala na tayong pagkakataon, yung buhay natin, hinang-hina tayo dahil puros tayo kabigatan, mga problema at struggles. Sa lahat ng mga yan mga kapatid, in every troubles, in every problem, in every
in every kabigatan sa ating buhay, ang Panginoon lamang yung makakatulong sa atin. No? Siya yung magre-refuge sa atin. Sa Kanya tayo pupunta. At wala nang iba. At siya lang yung natatanging pupuntahan natin dapat at karapat dapat. Kasi siya yung may power. Siya yung may power na i-comfort tayo. Siya yung may power na yung mga kabigatan natin sa buhay ay kanyang tatanggalin. Okay, mga kapatid. Napakagandang mga verse na ito. Yung 8th verse na mga shinare ko sa inyo mga kapatid. No, nawa po ay atin po ito nga pagninilay-nilayan. Nawa po ito ay nakatulong po sa atin, no? Lalo na sa mga kapatid po natin na may mga problema ngayon, na dumadanas ngayon ng mga problema at kabigatan sa buhay. Please watch this video. Please visit my channel sa YouTube na Life to Jesus, and please follow us on Facebook. No? You can watch again and again this video na makakatulong sa inyo, na magko-comfort sa inyo. No? So I hope this verse brings you some comfort and hope. Remember, you are not alone, mga kapatid. God is with you through every struggle. If you need someone to talk to or pray with, mga kapatid, I'm here. No? Just comment, mga kapatid, and God will make a way para magkaroon ka ng relationship sa Kanya. Sasamahan ka namin, mga kapatid, sa lahat ng mga struggles po ninyo, sa lahat ng kabigatan po ninyo sa buhay. Sasamahan ka po namin, no? Hanggang sa sasamahan po namin kayo makapag-establish na communication and relationship sa ating Panginoon Jesucristo and our Creator, our Father, no, ang Ama po natin, our God. So, ulit mga kapatid, maraming salamat po sa inyo sa araw na ito, sa pagbibigay ng oras sa video pong ito. Stay connected to God, and God bless you all.